Uli, magandang umaga sa bawat isa. Tayo ay magsisimula sa ating Sunday School ngayong umaga at tayo ay humingi ng tulong sa ating dakilang Diyos. O aming dakilang Diyos at aming Ama na nasa langit, kami ay muling dumudulog sa inyong harapan. Punong-puno ng pasasalamat sa inyong biyaya at kalooban na makarating kami sa lugar na ito upang patuloy na maging bahagi ng maraming tao sa buong sanlibutan na sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na kay Kristo Jesus ay makakaasa kami ng patuloy na paglago sa pananampalataya, patuloy na tulong upang mapaglabanan ang anumang kasalanan sa buhay, at higit sa lahat, patuloy na makatanggap ng kapatawaran mula sa aming pagkakasala laban sa inyo. Tulungan ninyo kami sa aming pinag-aaralang katuruan mula sa inyong mga salita na may kinalaman sa aming pagkakasala. Umaasa na sa pamamagitan nito ay higit na maging malinaw at malalim ang kaunawaan namin at magawa namin ang iyong kalooban. Tulungan niyo kami sa pag-aaral sa ngalan ni Jesus. Amen. We are studying the teaching of the Scriptures concerning confession of sins for almost 2 months now. At natutunan natin that there are 3 kinds of confession taught in the Word of God, which John Stott included in writing his book, Confession of Sins. The first is that which is made secretly to God alone. The second kind is done privately toward our offended brethren. And the third is that which is openly made before the whole congregation. So, napag-aralan na natin yung first 2 kinds of confession. And as we prepare ourselves to proceed to the third kind of confession, nais ko munang i-discuss yung delicate issue which churches encountered and find great difficulty in dealing with. Kasi nga, baka magkaroon ng greater potential trouble sa iglesia. I am referring to this issue, what if an elder is charged with wrongdoing? What if the elder should be the one to ask forgiveness? So, mahalaga na issue na namumblema ang maraming iglesia, at alam nyo rin na paminsan-minsan na imbita kaming 3 nila Rene at ni Rodel ng ibang churches to help them deal with this issue. So ano ba yung principle na dapat nating i-follow? So yan po ang nais nating bigyan ng pansin, because grabe ang moral failure among pastors right now, especially in United States. Napapublish kasi talaga doon. Meron ngang recently na napublish na yung isang pinamalaking denomination doon ng Baptist, 700 na yung mga leaders ng church na na-accuse. Marami doon nakulong, at sa ngayon, meron pang 100 na nananatili
sa kulungan. So, imaginein mo, 700 leaders, no? Ang karamihan pa ay child abuse. Yun ang pinakagrabing nagagawa ng maraming pastor sa US, kasi yung adultery, nababasa rin natin, pero yung child abuse, which include child rape or having sex with a minor or molestation. So, maraming lumalabas at maraming pagkakamali, maging yung mga pastor in dealing with that, tinatago nila. Tapos, biglang after 10, 15 years, ilalabas nung na-abuse. Ngayon, ang dami nakapublish. May mga nag-resign sa malalaking churches, and even yung mga pastor na nanahimik at kino-cover up, yun ang danger sa multiple pastorship. Kino-cover up nila yung ginawa ng pastor, or hinahayaan nila mag-resign without telling anybody. Magagawa naman ng pastor doon sa ibang church. So nakakalungkot ka minsan magbasa ng mga Christian news ngayon. At yan yung ilan sa mga nabasa ko. No? So kung merong malaking problema ngayon na mga denomination nagkakagulo dahil parang manhid na yung puso nila at natangay na sila talaga ng conformity to the world. No? Yung mga babae yung preacher, tapos ngayon same-sex marriages, tapos yung mga elders pwedeng magkaroon ng same-sex partner, parang okay lang in the spirit of love. So ganyan na po ang nangyayari. At sa isang banda, nagpapasalamat tayo na sa ating church ngayon for so many years na. Nasa 40 years na yung Trinity dito sa atin as a new church. Magto 2 years pa lang tayo. That we need really to pray that we will not fall, or this church will not fall into that in the future. So, yan po ang katayuan, at may mga problema rin na hinaharap ang mga Reformed Baptist churches with regard to some complaint being raised against elders. So when it happens, when an elder is charged with wrongdoing, ano ba yung dapat nating gawin? Should we ask him, iba ba yung treatment sa kanya o kapareho lang sa bawat isa? In 1 Timothy chapter 5, meron pong isang teaching diyan si Apostle Paul kay Timoteo, dahil nga nagkakaroon na sila ng problema, and so naglagay siya ng aspect of proper discipline in dealing with elders. Beginning verse 19, do not receive an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality. Do not lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sins. Keep yourself pure. No longer drink only water, but use a little wine for your stomach's sake and your frequent infirmities. Some men's sins are clearly evident, preceding them to judgment, but those of some men follow later. Likewise, the good works of some are clearly evident, and those that are otherwise
cannot be hidden. So dito ay nais nating i-consider yung some procedure for handling such cases. Sabi ni John MacArthur, and I quote, "There are always people eager to falsely accuse a man of God. They may do so because they resent his calling, reject his teaching, resist biblical authority, resent virtue, or are jealous of the Lord's blessings on his life. Ultimately, however, they demonstrate by making such accusations that they have become messengers of Satan. Such false accusations are one of his most dangerous weapons. Joseph, Moses, David, Jeremiah, Nehemiah, and our Lord Jesus Christ all suffered from false accusations. So did Paul. So dito, kaya mahalaga ang bagay na ito sa pag-aaral. Accusations against the leaders, accusations against pastors, prophets, lumang issue na yan. Sinasabi ni John MacArthur, it is a weapon being used by Satan to discredit maraming mga tunay na lingkod ng Panginoon. Kasi may mga accusations that are false, there are accusations that are true. So, marami ding false accusations. So, but if we are to keep a godly leadership in our church, the leaders must be disciplined properly. So, ano yung una na dapat nating tandaan? Dito sa verse 19, applicable yan, hindi lang sa elders, pero in-apply primarily sa elders ito. In all cases, it is of utmost importance to safeguard the innocent from false accusations. Both the Old Testament and the New Testament hinuhold yan. Kaya nga, sabi dyan, do not receive an accusation against an elder except after 2 or 3 witnesses. What is the command given? Na dapat natin tanan, do not receive an accusation against an elder. Ang ibig sabihin, nung do not receive, either stop doing this or do not begin to do this. Kung ginagawa mo na, huwag mong gawin. Tigilan mo na. Kung hindi mo pa nagagawa, huwag mong simulang gawin. Pero may karugtong yon. Except from 2 or 3 witnesses. So, ibig sabihin, kung mag-isa ka lang, huwag mong gagawin. Kunyari, sa akin, may lumapit sa iyo o sa inyo, sabihin, alam mo, may gusto akong sabihin sa inyo tungkol doon sa isa sa elders natin dito sa Trinity. So, kung mag-isa lang siya, iwa-warn mo kagad siya. Do you have any accusation? Yung sasabihin mo ba, negative? Is it an accusation against one of our elders? Pag sinabi niyang yes, then you have to stop it. Do not receive an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. Magsasalita pa lang, tigilan mo na. Kasi later on, di ba meron doon sa binasa natin na sinabi na
para maingatan na hindi tayo mag-participate doon sa kasalanang ginagawa ng tao na yon. Do not lay hands hastily on anyone, nor share in other people's sins. Don't share. Lalo na kung sa church natin, dahil yun nga yung unang procedure. Maring sabihin nyo sa akin, paano pastor? Totoo naman yung complaint ko. Totoo naman. Susundin mo, dahil mag-isa ka lang. You have to use Matthew 18. You cannot tell it to others because then, na-violate mo to. At tayo, huwag tayong makinig, kaya nga i-stop mo. Nyari, sinabi niya kagad, may gusto akong i-share sa iyo tungkol sa ating mga leaders. Na talagang na-down ako, na-discourage ako. Sabi mo, kung accusation ba yan, kapatid? Medyo, o yes. Sabi mo sa kanya, malinaw ang sabi sa 1 Timothy, I should not receive an accusation against an elder, whether that is true or not, except from 2 or 3 witnesses. Mag-isa ka lang, kapatid. Huwag mong gawin yan. Ang i-apply mo, Matthew 18, in-apply mo na ba? Sinunod mo ba? Ginawa mo ba? So, kung hindi, sabihin mo sa kanya, don't try to approach also others. Baka ikaw ang madisiplina. Because you are directly violating the scriptures. Regardless kung yung pastor natin may ginawang mali or wala naman talaga. So, yun po yung simpleng sinasabi dyan. If it is something damaging, mahirap pakinggan kasi baka ma-influensyahan ka. Ito yung problema na nangyayari sa mga churches na ang laki na nung issue kasi na-gossip. Hindi nasusunod yung scripture. Tapos yung sinasabihan, wala namang kinalaman. Wala siyang way to deal with it. Wala siyang authority to be of help. So, sabi ni Bill Gothard, meron siyang 5 questions na pwede nating consider. Number 1, tatanungin daw natin yung lalapit sa atin, what is your reason for trying to tell me this issue? Bakit gusto mong sabihin sa akin? Diba? Tanungin mo siya, bakit mo gustong sabihin sa akin? Ba't ako yung pinili mo? At bakit kailangan kong malaman ito? Kung sabihin niya, I just wanted you to pray for me. May mga religious talk ba? Then sabi mo, I'll just pray for you without hearing or receiving whatever your complaint. It's enough to know na may problema ka sa bagay na yan. And I will surely pray for you. But you need not tell me what it is. May problema ka kay pastor, Matthew 18 pa rin yan, kapatid. So, tatanungin mo siya. Kasi nga, gustong-gusto natin ng gossip. Diba? Yung puso natin, yung isip natin, parang gustong makinig sa gossip. Ba't ano ba ginawa ni pastor? Ba't ano ba ginawa ni brother sa'yo? Ano ba yung nakita mong mali? Ano tayo? Kiliting-kiliti tayo sa ganyan. No? Pero hindi natin naiisip, kasalanan yan. No? Pangalawang tanong, sabi ni Gothard, where did you get your information?
Remember, refusal to identify the source is a sure sign of gossip. Hindi. Ayokong sabihin, baka mapahamak yung tao. Gossip yan. No? So, pwede mo sabihin sa kanya, if you're not ready, then I cannot accept a gossip. No? Pangatlo, have you gone to those directly involved? Ikaw personally. Have you gone? O kung napulot mo lang yan doon sa iba, ginawa niya ba yung sinasabi sa Bible? Kasi, elders and members are under Scripture. Diba? Pareho lang. Yung, if you are offended, or if you are the one who offended someone, applicable pa rin yun kasi Kristiyano tayong lahat. Fourthly, have you personally checked out all the facts? Ito'y pwede rin sa ating sarili. No? Kunyari tayo yung may complaint sa ating pastor o kaya sa ating mga leaders o kanino man, di ba? Tapos gusto mong sabihin sa iba. Bakit mo gustong sabihin sa iba? Have you gone to those directly involved? Napunta mo na ba yung kinaiinisan mo o galit na galit ka o may complaint ka? Inisip mo na ba yung facts, no? Hindi distorted? No? Ano ba yung di kaya baka feeling mo lang yon, misinterpretation mo. Kasi karamihan sa ibang charges na nakita namin, misinterpretation. Kasi tayo, kunyari ako nag-preach, i-interpret nyo pa rin yun, kahit ini-interpret ko yung scripture. So pag sinabi mo sa iba yun, baka interpretation yun. O kaya kinote. Kunyari yung wife ko, may binanggit siya sa akin kahapon na may nag-post sa Facebook parang mga clip, parang mga kuha na sinabi ito ni Ed Lapis ba yun? Hindi ko yun masyadong kilala. Nakita ko yun dati dyan sa SM, dati merong ano dyan, gathering sila. Parang kung ano-ano yung pinagsasabi. No? Na teacher ng Bible. Sabi ko kailangan makita mo yung context. Kung ba't niya sinabi yan? Baka mamaya, example lang pala yun. No? Parang isang nabasa ko na yung pastor, ang daming charges sa kanya. Pinablis pa. No? So, ganito, ganyan. Sa asawa niya, sinaktan niya. No? Sabi nung pastor, paano ko magagawa yan? Wala naman akong asawa. Nagkamali. Naninira sa kanya. Hindi nag-isip. Na kahit matanda na yung pastor, wala naman siya asawa. Sabi niya, hindi ko kayang gawin sa asawa ko yan, na bubugbugin ko siya, tapos dinala ko pa sa ospital. No, lihim kong mga ganun yung chismis, lihim daw dinala. No. Sabi niya, at kailanman, hindi ganyan katindi yung gagawin ko. Parang gagawin niya At lastly, talagang hindi ko magagawa lahat yan dahil wala naman ako asawa Ganyan kalala, di ba? Pagka sa Facebook niya nakita o kung saan, maingat kayo. Lalo na nagkukota, sisira ka, ano sasabihin? Tingnan mo nga yung sinasabi niya. Di ba? Maliban kung video niya talaga yon, tapos napapakinggan mo in a certain way. Kung ano yung sasabihin. Yung senior ko sa inyo, kaya ako binuksan, video tinignan ko. Pero maingat ka rin minsan kasi may AI na ngayon, di ba? So, yan yung mga danger. But, granting ganyan nga, tapos sabihin mo sa kanya, can I coach you if I check this out?
Anong ibig mo sabihin? I-check out ko kung totoo yung sinasabi mo. Pero, pag may nagtanong sa akin, where did you get your information? I get it from sister, ganito, or brother, so and so. Sinabi niya sa akin. Hindi, sa ating dalawa lang yan. It's gossip. You are being involved. You are being involved dun sa sin. Kasi yung interpretation doon sa do not lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sin. Pwedeng isipin yun na ang isang solusyon, do not receive an accusation sa isang elder. Pangalawa, do not lay hands on anyone hastily. Ibig sabihin, huwag kayo basta-basta magmadali na kumuha ng leader. Kasi kung hindi nyo sundin yung qualification ng leaders at hindi nyo alaming mabuti, you have shared in other people's sin. Pero pwede mo ring interpretin yan na sinasabi, kaya sinabi yan, kung humingi siya ng patawa, do not hastily. Tignan mo kung talagang seryoso yung pastor na inaamin niya, ready ba siya? No? Kung sanabihin mo, kasi sasabihin dyan those who are sinning, rebuke in the presence of all. Patatayuin mo talaga yung pastor sa harap ng church. That the rest may also fear. So, ang justifyan ng ibang pastor, hindi sa mga co-elders lang daw. No? Kaya nga ganun ginagawa ng marami. Diba? Iko-cover up nila hanggang puputok. Magsusumbong yun na abuse. Damay, pati ibang elders nag-resign. Hindi nila sinusunod yung scripture Simple-simple lang naman yung turo. So yun, can I quote you? Pag sinabi yung, huwag muna akong i-quote. Nire-raise mo yung issue na yan, tas takot ka madamay sa issue na yan. Nalaman ko yan dahil ikaw dinaldal mo kaagad sa akin. Di ba, minsan mabilis magsalita ba? Yung pagka, alam mo, may sikreto ako sasabihin sa iyo. Si Pastor, narinig mo na kaagad. Hindi mo siya nahinto. Diba? So, ikaw, sasabihin ko sa kanya, ikaw i-quote ko. Pag may nagtanong sa akin, ba't ko nalaman? Magalit ka sa akin, pero yung ginawa mo sa akin, di maayos yan, kapatid. Diba? Hindi yan maayos. Kaya totoo yan. Wala naman akong involvement dyan. Wala ka rin namang involvement. Wala din naman ako magagawa dyan. Wala ka rin naman magagawa dyan. Ba't bigla mong tinapon sa tenga ko yan? No. Diba? Baka ikaw ang dalhin ko kay Pastor. No. So, yun po, magtatanong kayo. But, of course, yung turo sa atin, it is most important to safeguard the innocent from false accusation. This is coming from the principle of the law of Moses set forth for judicial cases in general. Ginamit ni Paul, in-apply niya dito sa elder na accused of wrongdoing. Nakuha niyo dun sa Deuteronomy 19:15, one witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of 2 or 3 witnesses, the matter shall be established. 2 or 3 witnesses. Magkaiba yung sa elder. Yung common kasi na teaching ng scripture, by 2 or 3 witnesses, pwedeng maging guilty yung kung sino man yung pinaratangan. Diba? Pag meron kang 2 or 3 witnesses, guilty na siya. Dito, yung gamit ng 2 or 3 witnesses, kakaiba pagdating sa pastor. Don't receive any accusation. Kung wala siya, so sa accusations pa lang, kailangan na kaagad ng 2
or 3. Doon sa regular sa atin, di ba? Sabi dito, sa Matthew 18, lumapit ka, ganito, ganyan. Tapos pagka hindi nakinig, magdala ka ng witness eh. Pag hindi, guilty na siya eh. Pag may 3 witnesses ka, kasi dadalhin mo na siya sa church. Nakuha nyo? Pero pagdating sa pastor, yung 2 or 3 witnesses, sa accusation pa lang. So kung yung nag-accuse mag-isa lang, do not receive that accusation. Kailangan sabihin natin sa kanya, pumunta ka doon. Kasi ang utos ni Pablo, malinaw. Kung may accusation ka sa elder, no, hindi ko yan pwedeng tanggapin dahil mag-isa kang nagsasalita sa akin. Sabi sa Bible, I can only receive that with 2 or 3 witnesses. So nakita niyo yung pagkakaiba. Accusation pa lang yon. Wala pang verdict kung guilty o hindi. So may tanong kayo para, kasi importante ito, gumugulo ang maraming church. Minsan, dito pa lang, ang dami ng kaguluhan, hindi nasusunod. Eh kung nasunod lang yung turo na simple ng scripture, di sana ganun yung naging problema. So Paul picks up the same perception ng Deuteronomy 19 at sinabi niya, it needs to happen in the life of the church. So, kumbaga sa sara mo yung tenga mo. Kung may accusation na dala ang sino man, that cannot be corroborated by 2 or more solid and reliable witnesses. Eh, kung yung dala chismoso rin. Kilalang chismoso, chismosa. Ba't ka makikinig doon? They should not be considered unless they can first be substantiated. So, accusation should be well substantiated before it is to be considered and dealt with further. But lacking such support, the accusation must not even be received for further consideration. Sabi, bakit ganon? Well, because the reputation of the leaders must not be unnecessarily damaged. Tapos yung work niya must not suffer unnecessary interruption dahil lang may disgruntled na isang miyembro. And yun nga, mag-iingat tayo because ever since ito yung ginagamit ng diablo to destroy the work of the Lord. Diba? Kaya nga sinama yan sa 10 Commandments. You shall not bear false witness against your neighbor. So it is our solemn duty to protect our pastor from false or unsubstantiated accusation. So what should you do if you hear an accusation or complaint against a pastor from just one person? Diba? Yun nga yung sinabi ko sa inyo. You should not repeat it or spread it. Kunyari, nasabi na nga bigla sa'yo. Kailangan i-review mo siya na mali yung ginawa niya sa'yo that you have offended him. Ako sabihin ko, you have offended me. Because the Bible is clear and you know it. Pinuro na yun sa pulpit natin at sinabi yan. So kayong naririto, in-expect ko na naging malinaw sa inyo yan. So, don't repeat it and you better be careful about bringing such false accusations or accusations not substantiated against any leader in the church. Eh baka gossip lang yan or prejudice. Kaya kailangan i-challenge natin yung tao to follow Scripture and produce other witnesses
to substantiate it. If there is none, ano sasabihin? Kung wala, you keep quiet about it. Kung takot kang sabihin, kunyari, sinabi mo, may ginawa pala sa'yo ba ginawa ni pastor? Yung complaint mo. Puntahan mo siya. Sabihin niya natatakot ako Wala tayong magagawa dyan. Kung takot kang sabihin, i-cover mo na lang. Diba? Maliban if it is a moral issue. Diba? If it is a moral and very serious issue. Kung yung issue mo lang, sa tingin mo, mali yung application. Or, yung language ni pastor, medyo, sobrang naman magsalita. Or, pinagbibintangan mo na inaatake ka ni pastor sa pulpito. Diba? Sa akin kasi, bakit parang damang-dama mo? Guilty ka ba? Doon sa tinuro niya. Kung guilty ka, baka yung Diyos yun. Nagsisi ka na ba? O kung pinagsisisihan mo na yan, di wala na yan, hindi ikaw yan. Sabi mo, nagawa ko dati yan Nagsisi ka na ba? Oo. Hindi ikaw yan. Pinapatama ni pastor. Alam ba ni pastor nagsisi ka na? Hindi niya nga alam hindi, alam niya. Meron ka naman ba't mo naisip na ikaw uli yun? Why do you think our pastor will spend time trying to hit you in the pulpit kung settled na siya? What's the use of that? Di ba ikasisira ng pastor natin yan? Lalo na kung alam ng lahat. Kunyari, alam niya na lahat. Nasettle na natin yung issue. Tapos tinitira ko pa rin yun. Diba? Dinidestroy ko lang yung sarili ko sa harapan niyo. I'm not destroying somebody. Or siya. I'm destroying myself. Why would I do that? And the pulpit, basically, is not meant for that. Madali mapagbintangan sa pulpit. Kasi nga, nalalaman ng pastor yung issue. Pero kung hindi niya alam, hindi mo naman naiisip yun. Di ba? Naiisip niyo ba yun? Kung nagawa mo yung kasalanan, nag-preach si pastor. Di ba ang sinasabi mo? Hindi alam ng pastor, the Spirit spoke to me. Kaya, thank you, Lord, na ginamit mo si pastor. Pero kung hindi mo pa kung alam niya, maaaring, tapos unrepentant ka, pwede mo siyang pagbintangan. Hinihiya ako o dinadali ako sa pulpito. So, remember that Paul warns against the sin also of murmuring on more than one occasion. And that is when you share a complaint of criticism against someone with others. Especially with those who are not even in a position to do anything about it. So, lumalabas. Maring totoo yung experience mo, pero nagko-complain ka. Tapos, sinasabi mo sa iba na wala naman silang magagawa. Kasi hindi naman sila nga yung concern. Yun yung sinasabi ni Pablo na do all things without complaining and disputing. Hindi mo yung ginagawa dahil nagko-complain ka. No, you're dealing with sin. Kung nakita mo nag-sin yung pastor, i-deal mo yung sin. Lapitan mo siya, sabihin mo, i-rebuke mo. Di ba? Can you rebuke a pastor? Yeah. You follow Matthew, you can do that. Kung sino nakita mo, hindi yung complain. The Bible says we should not do it. Pangalawa, maingat tayo sapagkat anong sabi ng Psalm 105:15? Do not touch my anointed ones and do my prophets no harm. Don't harm them.
Hindi yan ang goal mo. Maraming mali ang gumagamit niyan, no? Pero may tamang paggamit ng do not touch. Mag-ingat tayo kasi, di ba kunyari, yung leader natin, tinawag ng Panginoon na magpastor sa atin. Ang kalaban mo dyan, yung Diyos. Di ba? Sabi nga sa Revelation, di ba? Chapter 1, verse 20, the mystery of the 7 stars which you saw in my right hand. Karamihan na nag-i-interpret nun, di ba? Mga messengers yung, and the 7 gold lampstand. They are in God's hand. So, in other words, hindi naman, kung meron talagang mali, tapos hindi mo ma-apply ito, no? Alam ng Diyos yun. At walang kasalanan na magbubulag-bulagan ng Diyos. Pero hindi mo kasi nga wala kang ibang witness. So, it's better to obey. And trust that God will deal with it. Diba? Kung yung mali, i-deal mo ng another na mali, pwede ba yun sa Diyos? Hindi. Diba? Nadamay ka dun sa kasalanan. So, another way yon na madadamay ka. Kasi sabi ng Bible, personal yung nagawa ng pastor pa naman, tapos kung grabe yung porke na late lang ako, sabi sa akin kung ano-ano, sasabihin mo, in-slander ka o kung ano-ano yung sasabihin mo. Sabi mo yung pastor. Diba? Kung hindi mo kaya, rebuke mo siya. Kung ayaw mo, hindi ka mo pwede pagkalat yan. Kasi magkakasala ka. And sin cannot be corrected by another sin. The result of sin used to correct another sin is trouble. Ayun, church, magkakagulo. Pagkampihan na yan. Diba? O yung mga kaibigan niya, kampi sa kanya. Grabe naman yung ginawa ng pastor. Talaga ba sinabi siya ng pastor? Oo. Paano nakarinig na iba? Kayong dalawa lang. I-review mo yung pastor. Sabihin mong i-disiplina na ka ng pastor, then you now have the right to defend yourself before the congregation. Ba't ako didisiplinahin ni pastor? Wala naman akong ginawang mali. Dinidisiplina niya ako dahil kasi siyempre sa discipline, dadaling ka sa church Pero may mga pastor, di ka dadaling sa church. Kasi nga, hindi tatayo yung accusation niya. Maraming tanggalin ka. Wala ka na magawa doon. Mag-trust ka na lang sa Panginoon. Siya yung head ng church talaga to deal with that man. That man will be answerable to the Lord. Diba may mga ganong pastor. Diba? Yung mga autocratic. Diba? Magisterial. Hindi pastoral yung role niya. Magisterial. Diba? Siya yung judge. Siya yung ruler. Siya yung judge. Kung ano yung sabihin niya, tapos ang issue. So, wala ka na. Tsaka para sa akin, sinasabi ko rin sa iba, ilalaban mo pa yan. Mahirap din kaming kausapin yung ganyang mga leader. So, don't waste your time. Gusto mo bang maging under na, at least nakita mo, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi pala pastor yun, magisterial pala yun. Nandun ka pala sa magisterium. Na judge pala yung nandun nakaupo. Hindi shepherd. Ang shepherd, nagkikare siya. Basta alam niya, sheep yun. Tinataya niya yung buhay niya para sa sheep. Pero ang judge, hindi. Gusto mo ba maging manatili sa ganyan? So, advice ko sa kanya, umalis ka na lang. Huwag mo na i-contest yun. Dahil, mahirap din i-correct yun. Yun ang rule. Ganun siya magpatakbo.
Anong gagawin ko? Kunyari, ganyan ako magpatakbo dito. Ano magagawa niyo? Diba? Kakamot na lang kayo ng ulo. O kaya alis kayo. Kung para sa akin, good riddance. No. Kung may pastoral heart ka, kung hindi kayo magkaintindihan ng member, at hindi, tatanungin ko lang kayo, kaya mo pa ba magpasakop sa akin with that? Kung hindi na, tutulungan ko siya maghanap ng ibang church. Kung hindi niya naman ma-raise na nagkasala ako Yan ang sinasabi niya, yung sistema ko, ba't hindi katulad sa ibang church, ganito, ganyan. O hindi katulad dun sa nakuha niyang turo. Wala akong pakialam dun. Di ba? Hindi naman ako nagkasala dahil iba yung style ko. Nagkasala ba ako nun? So, tatanungin ko lang kayo. May kasalanan ba ako nagawa? So, yung style ko, nadala ko ba yung church sa kasalanan? Yung style ko, masasabi mo bang humina spiritually yung church? Yung mga member, imbis na mag-grow, humina. Hindi naman. Hindi naman pala. Ibig sabihin, ginigit mo yung style na nagustuhan mo sa iba. Di doon ka na lang. Lumipat ka doon, i-recommend pa kita. Pero yung punahin mo yung style ko, wala ka namang masabi na nanghina yung church spiritually. Hindi mo naman masabi na yung style ko have led the church to commit sin against God. Ano gagawin ko na pastor, di ba? Lumipat ka na lang. Kasi yung balak, kasi hindi ako mag-submit sa iyo. Alam nga naman ako mag-resign. Ikaw yung mag-resign. And I will openly tell the church na hindi kami magkasundo sa ganon. Ito yung problema. So, kasi pag nanatili ka, tapos nagdaldal ka, pinopromote mo yan, na may kumampi sa'yo, you are undermining the ministry of the pastor. You are not submitting. Ikaw yung madidisiplina. Hindi dahil ginagantihan kita. So, bago mangyari yun, umalis ka na lang. No? Kapatid pa rin naman natin yun. Kaya, pwede naman kita i-recommenda doon sa, sinabi mo, ganun doon sa church. Bagay ka siguro doon. I-recommend pa kita. Parang ganun. Kasi in the end, ano man mangyari mga kapatid sa inyo, makaaway nyo, tapos nagiwalay kayo, kung kapatid nyo talaga sa Panginoon nyo, kapatid nyo pa rin yun. You should still make something good out of the trouble. Do not wish harm. Sa isang pastor, kami ni Ranji, kahit ayaw nyo sa akin, kahit anong sabihin yung kung hindi naman ako nagkasala, di ba? I will never wish you harm. Because you're my brother. In this world, we're not perfect. There can be differences talaga. But never wish harm. Tignan ko lang maka-join ka kahit anong church na reform. Lahat ng kaibigan ko. Tapos influensya mo yung mga pastor. That's terrible sa akin. Kung may ibang pastor na ganyan sasabihin sa akin, i-review ko siya. Kaya nga minsan, napagbibinta na akong mayabang. Mayabang yan si Pastor Joey. Mali naman yung kapatid natin yan. Ba't ba papahirap? Ba't pa yung mga pastor, yung umaalis na member, pinapahirapang mag-join sa ibang church? Kapatid mo yan eh. Nagkaroon kayo ng hindi magandang, may sinabing ayaw mo. Wala eh. Lahat ba ng tao pupurihin si Pastor Joey? Hindi. Hindi naman ako naniniwala lahat kayo na 27 members pinupuri niyo ako. Diba? Wala mang ganun tao. Kung perfecto kayo, dapat wala kayo dito. Ay, wala ako dito. Kung perfecto ako, kayo yung dapat wala. Diba? Ay, hindi nga tayo perfecto lahat eh. So that's something na
namimiss ng iba doon sa pagka-counsel namin. Some pastor are so hurt na talagang kulang na lang. Kung pwede lang basahin yung puso, kaya lang you cannot judge, di ba? Pahirapan. Hindi ka makakalipat basta-basta. May mga ganong pastor, pahihirapan yung member. Sabi nga ni Pastor Nolan, ewan ko ba, ba't ganyan yung ibang pastor? Pahirapan niya, kapatid mo yan sa Panginoon. Hindi naman grabe yung ginawa. No? Ayaw lang sa'yo. Dapat pag ayaw sa'yo, di ayoko na rin. Para kay bata, batuta, di ba? Ayoko na sa'yo. Kala mo, ikaw lang, ako din. Hindi naman tayo perfect. Pero parati mong ilagay sa puso mo, I'm a pastor. These are the sheep of the Lord. It's the Lord who gave His life for them. I'm here to care for them, sabi ng Lord. Yung caring ko, hindi siya makaadya. So, may tinuturo siyang iba. Tulungan mo na lang pumunta doon. Kasi nga, hindi naman mga perfect ang pastor. Ako, ganun yung sinasabi ko. Yung pastor niyo ba, kung ano man yung style niya, kung ano man yung preaching niya, style niya sa preaching, sinabi niya bang gumawa kayo ng kasalanan? Sinabi niya bang kalimutan niyo na si Jesus? Sinabi niya bang ano, ganyan? Hindi naman po. Nararamdaman ba yung iglesia palubog ng palubog spiritually? Hindi naman pala. Huwag mo na i-demand masyado yung ano mo. Diba? Kunyari, kung tumira kayo sa bahay namin na isang buwan, paglabas nyo doon, tiyak magre-reklamo kayo kung ano yung kinakain nyo. Kasi ang siniserve ng asawa ko, yung kinakain ko. Kung hindi naman yun ang type nyo, ayoko nang tumira ko lang, Pastor Joey. Ganun yung ulam. Parati ganun. Walang lasa. Bakit? Diba? Sira na panlasa namin eh. Hindi namin alam kung maalat hindi. Kaya okay, titira sa mga matatanda. Makakala nyo, ganun kadali. No? Kaya nga kami, dalawa lang sinasabi namin pag nagkakaan. Ano ba to? Hindi. Okay na sa akin yan. Kasi natututo na ako makitira sa matanda. Diba? O kaya ako, matabang ako. Ang masarap sa akin, sobra anghang. Ang sarap niya. Maniwala kayo. Para kayong nasa langit na kumakain sa ano. Diba? Alam niyo kung bakit? Pag hindi magaling magluto asawa niyo, matuto kayo kumain ng mga anghang. Hindi niyo malalasahan kung masarap hindi. Yun ang sikreto dun. Kaya level, bago ka muwi, kagatin mo muna isang laboya. Tapos mag-dinner ka kasama. Ma-enjoy mo yung lahat ng luto niya. Sasaya ka sa buhay. Yan ang sikreto. Wala kayong tanim. Humingi lang kayo kay Edang. Marami yan. Bago kumain, kagatin mo muna yan. Lahat ng ulam, masarap. So, wala kayong tanong. Easy-easy lang naman tayo. Pero, remember that. Learn to shield. Pero pagdating, hindi ibig sabihin na wala tayong magagawa. Kasi sinabi ni, may karugtong yan. Diba? If charges against an elder is upheld, then it becomes a matter of church censure. And sabi dyan, if there is an unrepentant persistence in sin, yun ang sinabi doon. Those who are sinning, ano yan present active participle yan.
Ibig sabihin, hindi naman one time lang nagawa ng pastor. Diba? Pero kung mag-persist siya, ni-rebuke mo, ayaw. Yun, pwede ma-include yun. Kasi kung ayaw niyang aminin, ayaw niya pagsisihan, magpapatuloy siya sa ganung stand. Then he would be continuing. So, those who are sinning, rebuke in the presence of all, that the rest may fear. Na kunyari, dalawa kaming elder. Ranji should do that to me, and I should do that to Ranji. Hindi ko pwedeng pagtakpan. Yun nga yung disgrasya ngayon sa plurality of elders. Alam na mong ibang isang elder may ginawa tong pinagtatakpan. Sasabihin na huwag mo na lang ulitin. Pero yung nagawa niya is a moral issue. An issue that at stake is the qualification. Diba? Dapat ang iisipin mo, is the sin will disqualify a pastor from the ministry. Kasi may qualification siya. Kaya nga, halimbawa, nakakommit siya ng immorality. He is to be the husband of one wife. Under discipline na siya, disqualify pa siya. We are not disqualifying the pastor. Diba? O kaya nalaman mo, lasenggo. Diba? O kaya nagnakaw ng pera. Natuklasan natin after na habitual na pala, years na pala yun. You should not be greedy for gain, di ba? Sabi sa Bible. So meaning to say, may mga sin na may put the pastor, pero kailangan mapatunayan natin na it is habitually being done. Pero kung kunyari, nagkataon, biglang nag-audit sa finances, inutang pala ng pastor kasi yung anak niya nasa ospital. Imbis na sabihin sa atin na tulungan siya, nahiya siya, ina-handle niya yung finances din ng church. May tendency na gamitin niya muna yung bayaran ko na lang para nagsweldo ako. Nagkataon nag-audit, kulang. Pastor, paano yan? Wala. So, establish mo yung fact. And then we can tell the pastor, don't do that. No. Pastor, na. Siyempre, private yun. The next time you do it, I have to tell the church what you have done. It is better to tell the church your need rather than violate. No? Kasi pera ng Panginoon yan. Pag tinanong kita, pinautang ka ba ng pumayag ba ang Panginoon, pautangin ka? Hindi mo ko kaya sagutin yan. Diba? Siya may-ari niyan Sinabi mo, inutang mo muna. Pinautang ka ba ng Panginoon? Paano mo nalaman? Hindi niya masagot, ibig sabihin mali. Hindi mo pwede utangin yun. Diba? Di sabihin mo na lang sa church yung need. O sa mga diakono, may deacons man, matulungan ka sa buhay mo. So, remember that. And ang masaklap dito, mahirap gawin mga kapatid, i-review ka publicly. Kung public yung nagawa mo, kunyari, nag-preach ako, mali yung may nasabi akong wrong na puna mo. Right there and there, you have to correct it. Diba? Kailangan sabi mo sa pastor, may sinabi ka na, I think, is really wrong. That is not the teaching of Scripture. Pero kung differences lang, like, for example, naniniwala yung ibang, kunyari ako, alam nyo ako pagdating sa marriage and divorce and remarriage, I stick to the truth na kahit i-divorce mo siya, kung buhay pa yung asawa mo, hindi ka pwede mag-asawa. Although divorce grants remarriage, but the Bible says na, and then secondly, ang sabi ng Bible din, na hindi tayo madi-divide,
Hindi naman talaga kalooban ng Lord yung divorce. Diba? That's a simple teaching in Scripture. Kahit saan ka pumunta, Old Testament, New Testament. Kaya lang, concession yun sa sin ng tao. Pero, kung naintindihan mo hindi kalooban ng Diyos yan, dapat hindi ka nagmamadali dyan. Member ka ng church, pangatlong divorce mo na. Wala, may mahirap yan. No? So, hindi mo yata, dapat nga hindi ka mag-asawa. Yan ang i-advise ko. Diba? Sasabihin mo, hindi. Mali yung mga napangasawa ko. Kung hindi, pag di ba nangulun niya, pwede na. Gusto ko, ayaw ko na sa asawa ko, mangungalun niya ako. Tapos magsisi ako. Pwede na ako mag-asawa ng iba. Kaya hindi ko kaya tanggapin yung turo na yun for immorality. Tapos makapag-asawa ka. No? Hindi ako yung magkukumit ng immorality para divorce kami. So maraming issue na pinagtatalo. Yung mga ganong pagtatalo, mahirap yon, di ba? Pero kung wala naman, mga kapatid, it is a clear sin, there must be public, and if it is done publicly, it should be. O kaya di ba masyado kang dynamic, no? Masyadong mga salita, napamura ka. Anak ng pusa, parang gano'n. Yung mga nabitawan mo yun, sorry. You really have to publicly confess para hindi gawin ng iba. Yun ang sabi ni Paul. Public confession must be done by an elder. It may be a very painful proceeding, but it will prove in the end to be effectual for others not to do it. So, kaya nga sabi ni James, tama, not all should pursue the office of a teacher, yung position, kasi mas mabigat yung dinidemand sa kanila. Ito yun. Pag may proven sa'yo, you have to stand. Hindi pwedeng, aminado naman si pastor, no? The pastor must stand officially before the congregation, sabi ni Paul, and confess what he has done. No? May 2 o 3 witnesses, sabi, tatayo ka. 2, 3 witness. Yung accusation na inimbestiga, proven, kailangan mong tayuan para matigil na. Kailangan marunong din tayo magpatawad. Kung yung nagawa niya naman will not disqualify him. Hindi lahat po ng nagawang mali ng pastor naging hindi na siya above reproach. Pero yung mga moral issue, like especially yung sexual sin mo, yun? Sabi nga sa Proverbs, di ba? That is, hindi mo matatanggal yung reproach. Pag sexual sin yung naging issue. So, disqualified ka talaga sa ministry. Hindi naman sa membership. Pero meron naman mga nagagawa yung mga pastor na pwede siya humingi ng kapatawaran. No? Halimbawa, kung sa pera, ang nakatuklas lang si Sister Lina. Siya yung nag-o-audit. Diba? Pwede akong warningan ni Lina, makinig ako sa kanya, and then, nakita naman ni Lina, talagang sinunod ko na yun. Or, poprotektahan mo na yung pastor. Doon naman sa mga poprotektahan nyo. Can we do something to protect our pastor? So, yun.
Mag-iisip ka ng solusyon. So the church, kunyari sa atin, di ba? Para malayo tayo, we want to do things orderly. Noon, naglagay ako doon sa TRBC na pag above 5,000 yung unbudgeted na i-release, kailangan ng approval. Kasi nga, qualification, not greedy for gain. Pero yung sweldo ng pastor, huwag yun ang imbestigahan. Paano niya ginagastos? Wala kayong pakialam na ron. No? Walang utos ang Bible sa ganon. Baka matuklasan nyo lang, it goes directly to the wife. So, hindi, 10% lang yung sa Lazada. Magtatayt ka lang doon. 2 beses ako nagtatayt. So, pero may findings po ang Lazada. Mga lalaki raw yung pinakamalakas na customer nila. So, naintindihan niyo na, mga kapatid, no? So, kung may mga charges, 2 or 3 witnesses, iimbestigahan natin. Ano yung bakit nangyari yun? Lahat. Kung maging malinaw sa atin, doon lang. So, yan yung karagdagan. Then we can ask for confession. But the confession, pagka kailangan talagang i-review, the solution is public. Confession, sabi dun sa text. It should be made public to all. Hindi sinabing all elders lang. Kasi ginagamit ng iba yon. Kung plural yung elder, kunyari, 2 kami, kay Ranji ko lang i-confirm. Pag okay na sa kanya, hindi, to all, sa ating lahat. So, may question po sana. Paano yung mga cases na, let's say, moral issue siya? Sabihin natin kagaling molestation o kaya po yung parang sexual offense. Paano po yung mechanism sa ganun? Kunyari, ginawa sa akin ng elder. Ano po yung proper na avenue para masolve yung ganun? Ano kasi yan? Di ba? Parang ako, kung may ko-confess kang sin sa akin, that is punishable by government laws. It has to be dealt with that way. You see, molestation, kaya nga may isang reformed pastor na akong kilala na nadyaryo pa siya sa state. At nagpass ng judgment yung court na guilty talaga siya. So justice must be applied. So when that is a crime, when your sin becomes a crime against humanity, pananagutan mo yan. Ang repentance dyan. Yun. So, we have to report to authorities yung ginawa mo. Kunyari, kung nagnakaw ka naman, baka pwedeng magkaroon ng restoration. So kailangan ng wisdom sa mga bagay na yan. But, if it is a crime, di ba? The church should not, yun nga nangyayari. Kaya nadadali yung buong eldership. Kasi it was a crime. They tried to hide it. Although hindi sila hinabol ng law. Kasi ang dinimanda lang yung isa. The church has lost confidence dun sa mga pastor. Ang tanong lang sa, did you know? Sabi nila, yes, umamin. Dinil nila. Pero hindi nila sinabi sa congregation. Dinismiss nila silently. You cannot dismiss somebody silently. Because he might become a pastor in another church and do the same crime. Sexual offense is deadly. Di yan basta-basta mawawala kung nagawa mo yan. Number 1, anak na ng member, nagawa mo. Tapos batang-bata, nagawa mo. Di yan basta-basta nagawa. There's something wrong really with the person. And you just don't release that. And hide it na para bang tapos tatawagin siya ng ibang church.
Tapos hindi mo sasabihin. Mahirap yan. Naintindihan nyo? Ngayon, kung yung palakad lang yung iba, wala tayong magawa. Diba? Ang complaint mo dun sa sistema ng pastor, kahit ilapit sa amin yung sistema niya, walang moral issue. Hindi naman lahat ng member nagko-complain. Wala nga magagawa. Ayaw baguhin ng pastor yung gusto niya, ganun pa rin yung style niya. Wala tayong magagawa sa ganun. Okay. Pero pagka dalawa yan, moral issue or nagiging civil issue. So, dalawa yung magdi-deal sa church, government ng church, tapos yung government ng nation where that sin was violated. May mga Kristiyano naman na tinanggap yon, nakulong sila, nakalaya, pero okay sila sa church. The church helped them recover. Pero dahil yung nagawa nila is answerable to the law. Yeah. Depende kung ayaw mag-pursue nung case nung iba, hindi naman natin binubuo. Kunyari, nag-uusap. No threatening, wala naman lahat. Walang ibang... Kasi pagka criminal case, pwede mag-complain kahit hindi siya yung nadali. Diba? I know a crime was committed. Pwede ako mag-complain sa authorities, and the authorities should. Karamihan doon sa states gano'n. Sa kanila pala kahit 15 years na o 20 years, ipinupurso pa rin pag nag-complain. Pero pag nagkaayos, pwede naman. So, nakukuha niyo. So, yung law ng land, kailangan i-apply pa rin natin. Isasama natin yun kasi a crime was committed. Okay? So, iksi yung break natin. So, tayo magpasalamat. Hindi ito ganun kadali. Parang madali lang ituro. Pero sa actual, masalimuot po. Talaga. Aming dakilang Diyos, ang mga bagay na ito ay isinama mo sa iyong turo. Kaya po binibigyan namin ng room sa aming puso't isipan, sa aming pag-aaral ng forgiving one another, ang bagay na ito. Pero kinikilala namin, Panginoon, masalimuot ito. At dahil dito, iba't ibang uri ng trouble ang hinarap ng iglesia. Kaya nga, kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat na sa aming buhay, minsan lang ito naranasan at naging maayos naman, Panginoon. Kaya nga, tulungan ninyo kami na hindi kami matakot o isipin namin we're harsh to our elders. But we need, Lord, kung talagang gusto namin masettle ang isang kasalanan, to do it your way. And if this is your way, Panginoon, mahirap man para sa mga elders na katulad ko, Panginoon, kung dumating ang ganong pagkakataon. Still, Panginoon, ito yung magre-restore fully. Kaya nga, tulungan mo rin ang membership ng church na maalala ang mga bagay na ito. Protektahan ng kanilang mga elders, tulungan ng kanilang elders to remain godly. And when there are some things na may experience nila, ay maalala nila ang bagay na ito, pag-isipang mabuti. And hopefully, Panginoon, to do it the way you wanted it to be done. Because this is where true healing could take place and true justice can be implemented. We thank you and we continually look to you, Father, for the help that we may need in order to fully obey you in whatever you have taught us in this church. For it is in Christ's name that we pray. Amen. In closing, let's all rise and just sing one hymn. Hymn 466.
and then be dismissed. Hymn 466. A prayer also, a hymn of prayer to God. Should that